Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At alam niyo po ba, sa buong Pilipinas ay pinagdiriwang po ang National Bible Day. Ito po ay nagsimula sa isang presidential proclamation ng dating Presidente Rodrigo Duterte noong pong January 5, 2017 na ang last Monday po ng buwan ng Enero ay pagdiriwang sa buong Pilipinas bilang National Bible Day. Kaya isang araw po para sa pagpaparangal natin, pagkilala sa kahalagahan ng Biblia sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At kahapon nga po ay pinagdiwang ang National Bible Sunday. Kaya mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po namin sa inyo pong walang sawang pagtulong at pagpapabot ng pinansyal, moral at mga panalangin iniaalay para sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang Diyos na pong bahalang gumanti sa inyong pagiging mabuti sa amin. At dahil ngayon po ay January 29, nais ko pong ipaabot ang pagbati ng happy 54th birthday kay Jonathan Sornosa o kay Kuya Jay, ang aming pong cook dito sa Pambansang Dambana, San Antonio ng Padua, ang husband po ni Mia at ang daddy ni baby Jorem. Kuya Jay, happy birthday and may you have many more happy birthdays to come. At once again, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw pong ito, Lunes, ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po sa ika-5 kabanata, mga talata 1 hanggang 20. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagdinilay ngayon ay nagsasabing, all human beings are equally precious in the eyes of God. Lahat po tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Tayo po ang tanging nilalang na nagtataglay ng mukha ng Diyos sapagkat tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya ganoon na lamang po ang pagpapahalaga ng Diyos sa taong nilikha sa kanyang wangis. Mahalaga para sa tao ang lahat ng kanyang mga nilikha. Okay, uulitin ko, tayo po ay higit na mahalaga sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Saan man tayo bumaling, saan man tayo tumingin, pwede nating makita ang larawan at ang buhay na mukha ng Diyos. Sa mukha ng bawat isa, sana'y nababanag din natin ang mukha ng Diyos na lumikha sa atin. Kaya maging ang ating mga katawan ay dapat nating ingatan at pahalagahan sapagkat ito'y templo na pinananahanan ng Diyos. Kaya nga po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 6, verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ang ganda po, no? Paalala po sa atin na dapat nating mahalin, igalang ang ating mga katawan sapagkat tayo templong pinananahanan ng Diyos. At sa kwento po ng paglikha, sa aklat ng Genesis, chapter 1, verses 26 to 27, ano po ang sinasabi? Then God said, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in his image. In the divine image He created him. Male and female, He created them. Kaya sa anong aral at katotohanan ba tayo maaaring dalhin
ng mensahe ng mabuting balita sa araw na ito. Si Jesus po ay pumunta sa isang gathering territory at doon mula sa isang libingan ay isang lalaki ang lumabas, isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, napakalakas, kahit tinatanikala na, ito ay kanyang sinisira lamang. Pumunta si Jesus doon, bagamat iniiwasan ng marami ang lugar na ito sapagkat, yun nga, dahil sa lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Kaya, ang unang aral ay nagsasabing, where the devil is, there God is to help and save us. That is why this is the message that the gospel reading is sending us. A very powerful and clear message of hope for all of us. As if the Lord, by curing the victim of demonic possession, is telling us, sa mga lugar na walang pumupunta dahil sa takot, pupunta ako para sa iyo. Kung iniiwasan ka ng iba dahil sa iyong nakalulunos na kalagayan kondisyon o dahil meron kang sakit na nakakahawa, pupunta ako sa iyo. Hindi kita iiwasan. Saan ka man naroon, ay naroon din ako. That is why we see Jesus at work in the persons of our health volunteers, mga frontliners, all those who are risking their lives. Sila po yung mga Jesus sa ating kasalukuyang panahon na hindi naalintana ang panganib, ang mahalaga ay maligtas ng buhay, ang para sa sarili kumisan ay nakakalimutan. Kaya kay Jesus, ating maramdaman ang napaka-powerful na virus, and that is the virus of love, the virus of compassion, na walang ibang layunin kundi ang magligtas ng buhay. Pangalawa, tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo ngayon that each human person is incalculably important in the eyes of God. Ang kaligtasan po natin ang pinakamahalaga sa mga proyekto ng Panginoon para sa atin. Higit pa sa kaligtasan ng anumang animal industry. Sabi nga sa Ebanghelyo, 2,000 baboy ang namatay sapagkat lumipat sa kanila ang masasamang espiritu. Pero sabi ko nga, kahit 2,000 baboy pa yan, sa Diyos mas mahalaga pa rin ang buhay ng isang tao sapagkat tayo ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi panghihinayangan ang pagkamatay ng libu-libong hayop para sa isang buhay ng tao na dapat iligtas at alagaan. Ako po ay may tuturing na animal lover din. Marami po akong alagang aso, mahigit 10 po. At mahal na mahal ko rin po sila. Pero, hindi ibig sabihin mas mahal ko sila kung kukumpara sa mga tao. Siyempre po, ang tao ang dapat nating binibigyan ng higit na pagpapahalaga. I admire those people who care so much about animals. But I do not admire those who do not care much about the welfare of their fellow human beings. Ang sarap ng pagkain ng aso, no? Pero yung mga kasambahay, kung ano-ano na lang, siyempre po, parang hindi naman niya tayo makatarungan. Anyway, para sa Diyos, ang tao pa rin ang pinakamahalaga. Kaya naging palaisipan din po sa akin ang reaksyon ng mga tao dito sa tinatawag na gathering territory sapagkat nakiusap sila kay Jesus na umalis sa kanilang lugar. O nga naman po 2,000 baboy po ang namatay. Ang mahal pa naman ng kilo ng kanilang baboy ngayon. Pagpalagay na natin sa 300 pesos na lang per kilo. 2,000 baboy po yun. Ilang kilo po ba kada baboy? Hindi ko alam. Wala namang po binabanggit sa Ebanghelyo. Pero yun po ay napakalaking halaga kung i-convert po natin sa ating pera. Pero sabi nga, ano-ano pa man yan, kahit gano'ng kalaking halagang pera yan, kahit gano'ng karaming baboy yan, para sa Diyos, mas mahalaga pa rin ang isang buhay ng tao. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay na ilikha ng Diyos ay mahalaga. Ngunit sa antas ng pagpapahalaga, wala na higit pa sa kahalagahan ng tao sa paningin ng Diyos. Kaya ulitin ko po, all human beings are equally important and precious in the eyes of God. Totoo po yan. Panghawakan po natin. Mahalin mo ang buhay mo sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng pagmamahal. Maraming salamat po sa pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay mo sa amin
na iyong dinikha sa iyong wangis. Patuloy po kaming bigyan ng puso na marunong din magpahalaga sa buhay ng aming kapwa, sapagkat kami magkakapatid sa isang pamilya, tanging ikaw ang aming Panginoon na sinasamba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito, Lunes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Kung hindi pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us begin evangelizing in our own homes. Because after all, evangelization should start at home. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo,